Pinakakasuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon at Commission on Audit sa Office of the Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan ang ilang malalaking kontratista. Gaya ng nasa likod ng mga proyektong idiniklarang kumpleto na pero natuklasang hindi pa pala. Si Bernard Ferrer sa detalye. Sinampulan ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit ang mga kontratistang sangkot sa umunoy katiwalaan sa flood control projects. Mismong sina DPWH Secretary Vince Dizon at COA Chairperson Gamaliel Cordoba ang personal na naghain ng dokumento sa Office of the Ombudsman kaugnay ng palpak na proyekto sa Bulacan. Kabilang sa mga narekomendang sampahan ng kaso ang tatlong malalaking kontratista, ang Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at Sims Construction Trading. Sa flood mitigation structures ng Wawaw Builders sa Barangay Francis, Kalumpit, ito'y nagkakalaga ng mahigit 77 million pesos. Idineklarang 100% complete pero natuklasan ng COA na hindi pa tapos. Sa halip na 124 meters, 77.9 meters lang ang natapos na konstruksyon. Binayaran po umuno ang Wawaw Builders ng dagdag na 3.1 million pesos kahit walang dokumento na nagpapaliwanag kung bakit tumaas ang gastos. Kitang-kita rin sa inspeksyon ang mga bitak sa dike. Gayun din ang hindi pantay na concrete surface. Sa isa pang proyekto ng Wawaw Builders sa Barangay Santa Lucia na nagkakalaga ng 74 million pesos, hindi rin makumpirma ng mga auditor ang sinasabing 90% completion. Nasilip ang mga bitak at misalign din ang struktura. Sa rehabilitasyon ng river protection structure ng St. Timothy Construction sa Barangay Bulusan na nagkakalaga ng 96 million pesos, nabisto ang 38 million pesos discrepancy sa cost estimate ng DPWH kumpara sa evaluation ng COA. Napag-alamang kulang sa mga dokumento, mali ang sukat ng dredging and embankment at walang ebidensya ng dami ng lupa na nahukay. May undated variation order rin na nagkakalaga ng 2.8 million pesos na walang detalye kung anong karagdagang trabaho ang ginawa. Sa kabila ng mga irregularidad, idineklarang 100% complete ang proyekto at binigyan ng Certificate of Completion ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa isa pang proyekto ng St. Timothy sa mga barangay Bugyon, Serio Bayan, Balite, San Marcos, Palimbang na nagkakalaga ng 39 million pesos, natuklas ang kalahati lang ng binayarang bakal ang naidagdag sa konkreto. May mga butas din sa struktura na maaring lumala sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga irregularidad, idineklarang 100% complete ang proyekto at binigyan ng Certificate of Completion ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa proyekto ng reinforced concrete river wall ng Sims Construction sa Barangay Pial Baliwag na nagkakalaga ng 55 million pesos, ibang lokasyon ay tinuro ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Natukoy naman ng COA ang tamang lugar pero wala pa rin nakitang anumang konstruksyon sa lugar. Sa kabila nito, fully paid na ang Sims Construction Trading noong June 30, 2025. Sa amin po kasi post-audit, it's after the transaction. Kaya po nga, minadali na namin kasi kung regular audit, matagal. Kaya po, finanood audit namin, hinatak na po namin lahat ng dokumento para po maging mas mabilis. Kasi po ito sa instructions ng ating mahal na Pangulo. Tiniyak ni Secretary Dizon na unang batch pa lamang ito na irerekomendang sampahan sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, bisan, binibigisan natin ngayon. Sa mga susunod na araw, nandito ulit tayo. Sa susunod na linggo, nandito ulit tayo. Bawat project na makita namin na ghost, sobrang substandard, may problema, lahat po yun, dito ang bagsak niya sa Office of the Ombudsman. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.